Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Bush Sarano, para sa Barangay Tayo. Kami po ay natutuwa sapagkat ngayong episode na ito ay dedicated po para sa mga katanungan ninyo. Hindi lang mga sumbong ang aming mga natanggap, meron din mga magagandang mga developments sa mga malalayong barangays kalakip ng pag-unlad ng ating bayan. Abangan ninyo po iyan sa second segment ng Information Desk. Pero bago po lahat, kami po ay may na-receive na malungkot na balita at kami po dito sa Barangay Tayo, lahat po ng bumubuo ng aming stasyon at sa ngalan po ni Yusek Martin Dino ay nakikiramay sa yumaong dating presidente Benigno Noynoy Aquino. Sa kanya pong pamilya, kami po ay nakikiramay. Yes po, Kags Butch. We offer our sincere condolences po to the Aquino family. At tuloy-tuloy na po tayo dito sa Barangay Tayo ay lahat ng inyong makukuhang impormasyon ay para mapabuti ang serbisyong barangay. Kaya't kami ay natutuwa na mula Apari hanggang Hulo ay nakikilahok kayo sa pagdispensa at pagsusuri ng isyu ng pambarangay. Ako po si Mai Salazar. Atin na pong talakayin ang mga naganap ngayong linggong ito sa Yusek in Action. Narito na po ang ama ng mga barangay, ladies and gentlemen, DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Yusek Cap Martin Dino. Maraming salamat and good day. Siyempre sa aking mga partner, Kagawad Butch at ang ating pambansang SK Mai. At siyempre ang aking pagbati sa 42,047 barangay all over the Philippines. Ako ay saludo sa inyong kagalingan, matino, mahusay, maasahan, may malasakit at may tapang na mga barangay official from barangay captain, kagawad, secretary, treasurer, ang ating mga tanod, ang ating mga barangay health emergency response team, ang ating mga barangay health worker, ang ating mga lupon, and of course, ang ating mga POC leader. At maraming salamat din sa mga NGO, non-governmental organization in the barangay, people's organization, at yung ating civil society. Dahil hindi magtatagumpay ang bansang ito kung hindi tayo magsasama-sama, lalong-lalo na dito sa ating bangungot na tinatadhana ngayon ng ating bansa. Itong bangungot sa COVID-19. Kaya po again, ang aking pakiusap na sana po ay magpabakuna tayo, sundin natin ang health protocol, wearing of face mask, wearing of face shield, social distancing. At mamaya iisa-isayin po natin kung ano ang naging kaganapan during this week na kung saan talagang napaka-busy ko ngayon, Kagawad Butch. Maraming salamat. Talaga napaka-busy nga ni Yusek kung saan nakikita. Yusek, dito po maaari ninyo po bang makwento ang naganap na pagdalaw ninyo sa Barangay 493 Zone 49 District 4 ng Manila? Ano po ba ang nangyari doon? Alam mo, merong mga residente na sumulat sa akin at nagreklamo na ayun na nga, meron silang barangay hall na aking pinasyalan. Kaya lang, ang nakabukas lang doon yun sa ilalim. Doon sa second floor ay laging nakasusi at nakalak. Pagka pala sila kumukuha ng barangay clearance, kailangan pumunta pa sila sa bahay ni Kapitan. At nandun lahat ang mga kagamitan ng barangay. At ang masakit nga dito, ito pala ay nagpalitan lang yung mag-asawa na punong barangay. Pagkatapos, meron ding reklamo ang kanilang mga barangay official. At kaya ito ay padadalan ko ng subpina o summons ang kanilang barangay treasurer at saka barangay secretary. Dahil ito, panawagan ko sa inyong mga barangay captain, barangay secretary, treasurer. May karapatan po ang inyong mga kagawad na magkaroon ng sipi
o kopya ng minutes of the meeting na inyong ginaganap 2 beses buwan-buwan. May karapatan din ang inyong mga kagawad na magkaroon ng kopya ng budget ng inyong barangay. May karapatan din ang mga kagawad na magkaroon sila ng kopya kung saan dinadala ang pananalapi ng inyong barangay, yung disbursement ng inyong mga proyekto. Yan po ay nasasaad sa Local Government Code. Dahil marami daw barangay captain ngayon, ang paghinihingian ng kopya ng kanilang mga kagawad, ang sasabihin, magbarangay captain ka muna. Mali po yan. Dahil kaya nga sila tinawag na legislator o sila ang mga mambabatas sa loob ng barangay, paano nila mapapatupad ang kanilang tungkulin kung wala silang kopya ng mga pinag-uusapan nyo dito sa inyong barangay council? Paano nila na mapapatupad ang kanilang tungkulin ng tama kung sila ay bulag sa mga dokumento na ginagawa ninyo sa inyong barangay? Kaya't mga Secretary Treasurer, oras na nag-request sa inyo ang inyong mga kagawad at hindi nyo binigyan ng kopya, padadalan ko kayo ng subpina, pa-explain ko sa inyo, at pag hindi ninyo nagawa yung inyong tungkulin, wala akong magagawa kung hindi pailan kayo ng kaso sa Office of the Ombudsman for dereliction of duty o grave abuse of authority sa mga kapitan naman na hindi nagbibigay o nag-uutos sa kanilang mga kagawad at treasurer na wag bigyan ng kopya ang kanilang mga kagawad. So, yun po. Okay po, maraming salamat po, Yusek. Yusek, itong mga nakaraang araw ay nagbigay din po kayo ng inspirasyon sa pagbisita po ninyo sa isang ahensya ng PNP. Ano-ano po ba ang latest dito sa ating mga kapulisan? Hindi, kamukha niyan, meron akong order ngayon, na siyempre, pagka may request sa atin, bumibisita tayo sa mga presinto. At tinitignan ko ang ugnayan ng barangay at saka ng kapulisan, lalo-lalo na sa paglaban natin sa illegal drugs. Ito yung BADAC. Tapos yung road clearing operation. Pagkatapos yung Manila Bay cleanup. Pagkatapos kasama din natin ang ating mga kapulisan, yung fight against COVID-19. Ito yung contact tracing. At nadalaw ko nga itong Masambong Police Station. Ito yung Station 2 ng QCPD. At nagpapasalamat ako dahil talagang napakagaling ng ating station commander dyan. At dito din, napag-usapan din namin kung ano ang mga gagawin namin pagdating sa fight against illegal drugs. Dahil gusto kong malaman ngayon kung sino-sino itong mga barangay na hindi tumutupad dito sa compliance sa BADAC. Dahil dito, alam naman natin ngayon na ang mga barangay, hindi lamang kayo magsasubmit ng report isang beses, isang taon. Alam nyo na dapat buwan-buwan ay nagsasubmit kayo kung sino ang mga bagong puser, kung meron kayong kilalang mga malalaking puser sa barangay ninyo, kung saan ang tarimaan o kung saan ang syabuhan, kung sino ang mga bagong adik sa barangay ninyo, mga bagong runner. Yaan ay tinatadhana ng batas na kung saan itong pag-uorganisa natin ng BADAC. Ganun din yung ating road clearing operation na kung saan pinamomonitor yung ating mga lansangan na meron pa ring illegal parking at saka illegal sidewalk bending. Kaya't ito ay ikino-coordinate sa inyong mga kapulisan. Tapos siyempre, yung Manila Bay cleanup, ang paglilinis ng estero, kanal, karsada, dalampasigan para ma-implement natin ang Republic Act 9003 na kung saan ito ang ginagawa natin ngayon. Okay? At may makakapiling tayo dito siguro next episode, no? Dahil sa ngayon, merong problema na nangyayari sa ating mga syudad at munisipyo.
maraming report sa akin na maraming kapitan ngayon, kagawad, SK chairman ang sinususpinde. Sinususpinde dahil sa politika. Merong isang barangay captain dito sa Montalban, baka makapiling natin sa next week. Siya ay sinuspinde dahil sa hindi pagsuot ng face mask at face shield. Ang nag-file sa kanya ng reklamo, di umano, ay isang konsehal na nung Christmas nagpamigay ng ayuda sa mga kabataan. Pinapila ang mga bata sa labas ng bahay. Kaya konsehal, next week manood ka para makita mo kung ano itong inirereklamo sa iyo. Tapos dito naman sa Caloocan, ganun din, merong homeowner na nagreklamo sa isang kapitan, si Kapitana Uy, na kung saan naglagay siya ng gulayan sa barangay. Yung dam site o yung basurahan ay kinumbert niya sa isang gulayan. Nagtataka ako dito sa presidente ng homeowners kung bakit nireklamo niya si kapitan. Samantalang napakaganda naman ang ginawa dun sa kanilang barangay. Ngayon, dahil may politikang involved, sinuspindi siya ng City Council of Caloocan. Yung mga ganitong bagay, kailangan imbestigahan ng DILG. At pag nakakita kami ng pang-aabuso dito ng ating mga City Council, wala tayong magagawa kung hindi pailan sila ng kaso sa Office of the Ombudsman for grave abuse of authority. Maraming salamat, Yusek. Talagang naman in the name of politics, ang sama talaga nangyayari. Pero meron po tayong good news. Umaandar na ang pinag-usapan natin last week na EO 134 at para sa kauna-unahang meeting nila, dumalo si Yusek sa Amalgamation for Inclusive Development of Barangays. Kasama po dyan si Mayor Richard Gomez ng Ormoc. Yusek, pakibalitaan mo nga ho kami. Kasama si Richard Gomez ng Ormoc, pagkatapos representative ni Mayor Magalong ng Baguio. Tapos meron din tayong mga congressman at saka governor na umattend dyan. At of course, nagpapasalamat tayo dahil ngayon pinag-uusapan na po natin yan na kung saan meron po mga barangay sa Pilipinas kasi na iilan lamang ang residente. Meron ding barangay sa Pilipinas na walang barangay official. Meron ding barangay sa Pilipinas na walang IRA. Kaya dito, nakita kasi natin, nakamukha sa Baguio, mahigit 100 ng barangay, pero 2 karsada lang isang barangay na. Tapos at the same time, isang magandang ehemplo dyan, yung Maynila, 900 ng barangay. Kung tutuusin, walang pinakamagandang lugar sa Pilipinas kung hindi ang Maynila. Dahil just imagine, meron kang more or less 900 na kapitan, 900 na secretary-treasurer, tapos meron kang 900 times 7 na kagawad, 900 times 20 na barangay tanod, lupon. Ibig sabihin, 2 karsada lang ang hawak nila. So, wala na dapat na mga magnanakaw. Wala, dapat napakalinis ng lugar na yan. Dahil 2 karsada lang. Buo ang council mo, hindi ka mukha sa Quezon City. There are 142 barangay, pero lintik ang lalaki ng barangay dyan. Pero kaya nga ito ang ating pag-uusapan ngayon. No? Kaya nagpapasalamat ako dahil ngayon inuumpisa na natin kung paano yung tinatawag na merging. Na pagsasama-samahin natin yung mga maliliit na barangay at yung meron talagang pagkukulang na dahil wala na silang budget. Paano mo mapapaandar ang isang barangay kung walang budget? So, maganda naman yung aming umpisa at napakaganda ng ginawa ni Mayor Richard Gomez dahil baka siya ang aming maging modelo para dito sa tinatawag na merging o itong proyekto ng DILG at ng
LGU. Yes po, Yusek. Napakaganda po talaga ng mga programang pinagkakaabalahan nyo po nitong nakaraang linggo. Another good news din po mga kabarangay, sapagkat ang ating mismong Undersecretary for Barangay Affairs ay nabakunahan na noong June 17, in line with President Rodrigo Duterte's resolve to vaccinate all Filipinos by year's end. Balitaan nyo naman kami, Yusek, ano po bang bakuna ang ginamit sa inyo at kamusta naman po? Okay, bago ko sagutin yan, magbabalik tayo at again dito sa barangay, Barangay tayo.